Magandang araw po sa lahat po ng mga kaponi. At andito po kami nila Pipa George. Kami po muna yung magmimisyon dahil po si Sir Pony ay masama po yung pakiramdam niya. Bisitahin po natin sila Kuya Iman. Kukumustahin po kung ano pang mga pangangailangan po nila. At maipahatid din po yung ibang blessings na galing po sa ibang sponsors. Kumusta na? Bukas na yata ang libing ng daddy mo. Anong oras ang libing? 2:00 ng hapon. Kumusta naman yung yung sa paglalagyan ng daddy mo sa sementeryo na meron na lang siyang mapaglalagyan? Inayos po. Okay na yung kanyang mapapaglagyan doon. Bayad na rin. Yung magtatrabaho na lang po yung babayaran doon. Bali yung Labor. mga libor, yun na lang yung babayaran. Asan si Ate Chatlin mo? Be, hindi titarog, be. Nakaturog. Nakatulog. Hidabi ka, ulog. Tulog siya. Oo. Ano yung sa gagamitin na tatay mo, yung sa mga sa pagkain na gagamitin, kumusta? Nakabili na kayo? Ito. Ayan na, nakabili na daw sila. Ayan. Yan na yung mga nabili. Bigas, nakabili na rin kayo ng bigas. May hinakaw. Ha? May hinakaw. May nagbigay ng bigas. Oo. Ilang pack lunch ang gagawin 70. gagawin mo? Hindi naman po marami yung makikilibig. Mga 70 ka pack lunch ang gagawin. Pansit, tapos gulay po. Tapos magano lang po ng manok. Pansit, gulay, at saka Manok. manok. Ano yun sa manok? Prito, adobo? Anong luto ang Hindi ko lang gagawin? po alam sa kanila. Bali yung 3 menu ang gagawin. Oo. Nakapamili na sila. Yung mga sibuyas, yung gagamitin na... Sibuyas, di ko lang po alam kung may... Wala ka pang nakikita dyan na mga panghalo, Oo. pang ingredient. Tapos, ang gagamitin sa sa pack lunch, ano yun? Yung sa mineral water o yung mga juice? Yung juice po. Yung juice po ata yung sa snack. Mm-mm. Tapos yung tubig sa tapos. Sasabay na lang Yung sa din. paglibing na, yung sa bottled water. Mga juice po, tapos biskuit, tinapay. Ano po. Tapos mga ulam. Mm-mm. Tubig. Nagtanghalian na kayo. Magtanghalian muna kayo. Anong ulam nyo? Ha? Pugita. Anong ulam nyo? Karanga. Kain ka na. Kasi tulog pa yung ibang mga kasama niya. Ito. Sarap yan. Ano naman naman kung Pugita daw yung kanilang inulam. alas Ito yung gagamitin. kami na Ansit. Tapos ito meron silang bottled water. Bottled water. Ito na po yung yung pack lunch na gagamitin. 70 peraso lang po yung kanilang ihahanda na food pack para po bukas ng paglibing kay Tatay Manny. Huling lamay na ni Daddy ngayong gabi. Anong nararamdaman mo? sa malaya po eh. Ganun pa rin. Oo. Okay. May butterfly. Oo, ayan sa gilid. Ito yung may naging napadyaw padagawa.
tanggap mo na rin na umalis na si daddy mo. Opo. Kasi nahihirapan lang din si daddy mo nung buhay pa. Wala masyado sa kanya nag-aasikaso, nag-aalaga para sa kanyang makakain. Kung hindi lang po dahil sa kanya, di po namin malalaman na may kapatid pa po kaming iba dito. May kapatid kayo? Opo. Lalaki yung Kuya Hari. kapatid ninyo? Mga pangalawang asawa po ni tatay. Taga saan yun yung pangalawang asawa? Taga Tap? Taga saan? Antes magda pa. Basta dito lang sa Eastern Samar. Paano nyo nalaman na meron kayong Dahil kapatid? kay Ma'am Dalia. Mm-mm. Yung ano po kasi niya, si Ma'am Si Dalia. Ma'am Dalia yung nagtitirapi dati kay Tatay Manny. Tapos, yung nanay po ni Kuya Hari. Mm. Nanay po ni Kuya Hari, tapos si Ma'am Dalia magkaibigan. Mm. Tapos nagsasabi daw po yung si dahil na kung may Ma'am Dalia na may anak daw po siya rito. Nalaman po ni Kuya Hari nung wala na si Daddy. Tapos wala na po yung nanay ni Kuya Hari. Mm. Matagal na po yung wala na ni Kuya Hari. Mm. Tapos nagpunta po sila doon kay Ma'am Dalia kasi suki nila sa isda. Mm. Nagsabi po si Ma'am Dalia na wala na si tatay. Kaya nagpunta po sila dito. Mm. Nagpunta na dito yung si Hari. Kailan siya pumunta? Kahapon, tapos nakarang araw po. Mga ilang taon na sa tansya mo? Ilang 41. taon? Ha? 41. 41. Anong, di pamilyado na siya? May kasama siyang anak na kasama dito. Gabi po ata yun. Ha? Gabi po. Anong reaksyon? Tinignan mo yung reaksyon ni Kuya Hari mo pagpunta dito. Tinitingnan na lang po. Sabi nga po niya kung nagsabi lang po yung nanay niya na Tatay niya si Kuya Manny, si Opo. Tatay Manny. pwede po niya yung suportahan yun. Mm-mm. Nagsabi po yung sa amin. Ayaw naman din po magsabi ng nanay niya na buhay pa. Kamukha nga po niya. Kamukha ni daddy mo? Matangkad din. Oo po. Kahit niya po yung stepfather niya, sinusuportahan niya, sabi niya. Mm-mm. Ito pa po kayong tatay niya. May kuya ka pala. Anong sinabi sa'yo ng kuya mo nung nakita kayo? Wala naman po. Tinitingnan kayo. Ikaw, anong reaksyon mo nung nakita mo na may kuya ka pala rito? Wala naman po kasi nagsasabi naman po yung dati si tatay sa akin. Na? May anak siya dito. Sinasabi na ni daddy mo noon pa. Oo. Mm-mm. Tapos yung mga tinapoy naman po. Nagbigay siya. Pag nailabas na si daddy nyo, kailangan may maiiwan dito para may maglinis ng buong bahay nyo. Yung mga nagamit, kailangan ilabas lahat. Tsaka yung pagtanggal ng yung trapal sa labas, mailigpit. Pagkaalis ni daddy nyo. Kailangan may lamparilya dyan sa altar nyo. Opo, yun na po. Dyan. Lagi yan may lamparilya hanggat hindi natatapos yung 40 days. Ang ngayon, kung mag-stay kayo dito nila ng asawa mo, kasi si Kuya Iman, uuwi yan doon sa Borongan dahil nga nag-aaral siya. Opo. Bali, kayo na lang muna dito ni Richard, ng asawa mo, ang maiiwan. Opo. Hanggang sa mag 40 days, huwag niyo munang iiwan. Opo. Kasi kailangan, habang dinadasalan siya, kailangan may laging lamparilya dito. Sa umaga yata yan, umaga ba yan dinadasalan? Sa loob ng isang araw, isang bisis. Opo. Kaya huwag mo munang iwanan dito. Kailangan na po gabi yung pagdadasal eh. Dahil? Hindi umaga. Dahil, Ano ko po dahil sabi nila, gabi na yung pagdasal, hindi daw umaga. Pero okay na yun, at least po nadasalan. ganun na lang ang gawin mo. Pero alam niya naman yan ng nagdadasal. Meron pong ipinaabot na pagmamahal galing po sa pagmahal na sponsor kay Anonymous Sponsors. Nagbigay po siya ng
5,612. At kay Tita Buena, nagbigay po siya ng 2,000. At kay galing din po kay Tita Lily, nagbigay po siya ng 1,000 pesos. Ito po ay nagkakahalaga ng 8,612. Kay anonymous sponsor. Ito ay kaya 1, 2, 3, 4, 5,000, 600, 612. Ayan po. Galing po yan kay anonymous sponsors. Maraming salamat po, Tita Anonymous sponsor. Maraming salamat po sa tulong niyo po para kay tatay, para po sa pag-ibig niya. Napakain po. Maraming salamat po. God bless po. At ito naman po ay pagmamahal po ni Tita Lily, 1,000 pesos. Thank you po, Tita Lily. Maraming salamat po. God bless po. At ito po yung pagmamahal ni Tita Buena. Siya po ay nagbigay ng 2,000 pesos. 1, 2. Thank you po, Tita Buena. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat po sa mga sponsors po na tumutulong sa amin. At maraming salamat din po sa nagbigay po ng pera pang ano po ni Tatay Manny. Maraming salamat po. God bless po. Nanay Marites, tiyahin po kayo ni Kuya Iman. Ayun nga, yung matanong ko lang po kung ano pang mga kailangan na bibilhin nila para bukas na gagamitin sa pagkain ng food pack. Ay, Para sa food pack. para magdadagdag na lang daw ng tubig. Tapos, sabi naman nung iba, kulang pa daw yung 10 kilos na baboy. Sabi ko, magdagdag na lang. Opo. Magkano po ang baboy dito ang kilo? 290. 290. Opo. Tapos, nakabili na po ng mga sibuyas, Hindi bawang. pa, nakalimutan ko kanina. Yung sa manok po, nakabili na rin O, po. baboy na lang lahat daw. Baboy na lang. Opo. Baboy na lahat. Bali, 10 kilong baboy Opo, yung ang binili ko bibilhin. Tapos po yung sa sementeryo, okay na rin po yung Bali, paglalagay. 1.5 pa daw yung balance doon. 1,500 pa yung Yung sa libor. yung sa libor na lang po Sa ang libor na lang babayaran. yun. Malakas pa siya, lagi siyang nagsasabi, marami akong anak, sana man lang balikan ako. Di yun yung palagi naming pinagkakaanuhan. Napag-uusapan ninyo. Oo, tapos sinasabi ko sa kanya, Mano, di ka nag-invest sa mga anak Tama, mo. oo. Oo. Yun ang naging mali ni Oo. Tatay Manny. Di ka nag-invest sa mga anak mo. Huwag kang umasa. Umasa ka man, huwag mong ipahalata. Blessing na yun kung balikan ka. Tama po. Opo. Oo, sabi ko. Kaya naman sabi ko kay Hari, siguro yun yung lagi niyang tinatandaan. Kasi lagi kong sinasabi yun, pag marami akong anak, hindi ko alam kung mga nasa. Lagi ko naman siyang sinasagot, hindi ka nag-invest sa mga anak mo, ginawa mo lang sila. Yun lang ang Tama. part mo doon. Opo. Kung nag-invest ka, edi may babalik sa'yo. Opo, totoo po yan. Kaya sabi ko naman kay Hari, wag mo nang sisin. Isa na rin ako sa dahilan dyan siguro, Hari. Sabi ko na hindi siya nakapag-approach sa'yo na siya yung tatay mo. Anong sinasagot sa iyo ni Tatay Manny nung buhay pa siya? Wala, iiyak na lang siya. Pag sinasabi kong hindi ka nag-invest. Pero totoo naman po yan yung Oo. sinasabi niyong salita. Naging ama ka lang sa dalawa mong anak. Sa iba mong anak, hindi ka naging ama. Hanggang doon ka lang, sabi ko. Kaya wag kang umasa na babalikan ka talaga. Umiiyak na lang si Tatay Oo. Manny. Yung Kaya sinasabihan. bago siya namatay, nung sinasabi niya, papuntahin daw ako dito. Opo. Pero pinupuntahan ko talaga siya, hindi lang niya ako makilala na ako. Yung kausap Kasi iba niya. na yung kanyang Oo. pag-iisip. Siguro. Hindi na siya nakakakilala sa mga taong nakakaharap niya. Oo, lagi ko na lang sinasabi sa kanya, papuntahin mo si Nining. Oo, bakit? Anong kailangan mo? Ikaw yung nining. Oh, kahit lagi kaming nag-aaway, nagkakasagutan, talagang ako ang mahal niya. Pag nag-aaway kami tungkol dito kay Dabi. Kasi nagagalit kasi siya noon. Pag pinagsasabihan ko si Dabi, Mano, si Dabi ganito, ganon, magagalit yon. Hayaan mo, total anak ko naman yun. Tama ba yun? Sabi ko. Mali Hindi, yun. may ano pa rin kayo, may Oo. obligasyon pa rin kayo bilang tiyahin. Oo, sabi ko, wala nang ang nanay na gumabay. Sana kami man lang bigyan mo ng
na magabayan sila. Kayo talaga, mga tsahin, tsuhin, kayo talaga yung gagabay sa mga pamangkin ninyo. Kaya sabi ko, lumaking ang ulo nito. Kasi Opo. pag sinasaway namin, kakampihan naman. Tatay Manny, Oo. opo. Kasi ayaw daw niya na pinapagalitan yung anak. Sabi ko, hindi pagmamahal yun. Yung pagmamahal sa isang anak, pagalitan mo sa mali, pagsabihan mo. Para matuwid siya, matuto siya sa mga pagkakamali. Hindi pagmamahal yun, sabi ko sa kanya. Kaya naman siguro, lagi niyang sinasabi na puntahan ko siya kasi hihingi siya ng tawad. Papuntahin mo siya dito. Puntahan niyo siya, papuntahin dito. Ako na yung kausap niya. Tapos sabi ko, may pinapasabi sa iyo si Nining. Ano daw? Sabi ni Nining sa iyo, praise the Lord daw. Doon siya umiyak ng maraming luha. Mga Lunes siguro yun or Tuesday. Mano, di ka tatanggapin ni Lord pag di ka nagsisi sa mga kasalanan mo. Pag hindi nagsisisi sa ginawa niyang kasalanan, di tinatanggap ni Lord yun. Tapos sagot niya sa akin, ano naman ang pagsisisihan ko? Sabi ko, ikaw lang ang may alam kung anong kasalanan mo. Ikaw lang at ang Diyos ang may alam. So, sabi ko sa kanya, mula ngayon magsisi ka kung gusto mong mamahinga. Anong araw na yun? Biyernes ba yun nang mamatay siya? Pero parang ano na siya, Oo. mahinahon na siya nung araw na yun. Oo. Yung pinaliguan namin siya, pinuntahan yung pinakahuling punta namin siya nung buhay pa siya. Kaya sabi nga ni Mahinahon na siya. Sabi nga ni ate, nung pagpunta namin dito, uy, nakakapagsalita na si Manong, sabi niya. Oo, Hindi yun nakakapagsalita. hindi, nakakapagsalita hindi pero matagal. hindi mo maintindihan. Nakakapagsalita si Manong. Ay, thank you Lord, sabi ko. Siguro, sabi ko, nagsisisi na siya sa mga kasalanan niya. Ano lang yun, bihira namin yun marinig sa kanya nung nagsasabing Diyos ko. Doon lang namin yun narinig ng hina na talaga siya. Kasi hindi yun mahilig magbanggit ng pangalan ng Diyos. So, pag sabi ko sa kanya, magsisi ka para tanggapin ka ng Diyos. Yun lang sabi ko, masasabi ko sa'yo. Magsisi ka. Pag hindi ka magsisi sa kasalanan mo, hindi ka talaga tatanggapin ni Lord. Hindi naman. Tsaka maganda rin dahil na anahan na siya na santulanahan. Oo. Bago siya nawala ng hininga. Yung sabi ko nga doon, kasi syempre malayo ako, sa GC lang kami nag-uusap-usap. Sige, sabi ko, ate, ikaw naman yung malapit doon, kaysa Ate Marbe. Pakipuntahan mo yung pare Opo. para pagsantulunahan ni Mano. Tapos, yun, pinuntahan namin dito. Sabi ko, kay Dib, linisan mo dyan, baka pumunta yung pare. Baka, sabi ko, baka bukas pumunta dito. Ayun, nung araw na rin na yun, nung sabihan ko si Ate Marbe, pinuntahan talaga nung hapon. Sabi ko nga sa kanya, doon kay Hari, sabi niya, sino nakatira dito, ante? Sabi ko, yung panganay lang, si Dabi. Si Junjun, sabi niya, saan nakatira? Sa Burungan yun. Sabi ko, parang inampon kasi yun, yung tumulong sa kanila para makapag-aral. Kaya sabi niya, sana magpatuloy siya sa pag-aaral. Hindi ko man siya matulungan, tulungan niya sarili niya. Tama. Tama nga yun, Junjun. Binigyan ka ng advice ng kuya mo. Anong sabi sa'yo? Pagsikapan lang po na makapagtapos po ng pag-aaral. Pakinggan mo yung kuya mo. Ang Kuya Hari mo na ang nagsabi na tapusin mo ang pag-aaral. Para sa'yo yan, Hindi para sa amin, kanino. hindi para sa kung sino. Para sa kabutihan mo yan. Gabayan niyo na lang din po si Chatlin kasi masyado pang bata sa kanyang pagiging nanay. Minsan niya, sasabihin ko to sa kanya, malapit ko nang biakin ulo mo pag di ka pa nakinig. Makinig ka kasi ito sila, auntie mo, ang dami ng experience nito sa buhay. Para lang din yan sa iyong magandang kalusugan. Kahit naging nanay ka na, makinig ka para sa iyong ikabubuti ng iyong katawan. Kasi mahirap yung nabibinat. Di ba? Mahirap yung Sabi yung ko nagkakasakit na nanay ka tapos wala na nga tayong maibibili ng bigas tapos may sakit pa tayo. Mas maganda lang kahit mahirap yung kalagayan natin, yung mga katawan natin ay malulusog. Kaya natin magtrabaho kahit
umincome lang tayo ng pambili ng bigas at ulam ng Pambigas at gatas. ulam, okay na. Kailangan ingatan mo yung katawan mo. Huwag kang magpapabaya. Makinig ka sa mga tiyahin mo. Gano'n na lang din. Sabi ko, higit sa lahat, wag kang magpapagutom. Lalo na ngayon, hindi ka pa nag-isang buwan na bagong panganak. Kahit, sabi ko, natatakot ako sa batang to, sa postpartum depression. Kami rin, inaalala din namin yan. Kaya lang, hindi talaga nakikinig. Hindi talaga Wala siyang pag-aalala sa kanyang sarili. Kasi tayo, anuman ang pagsisikap natin na i-advise natin siya, ingatan natin si Chatlin, kung siya mismo yung katawan niya, hindi niya iniingatan, wala tayong magagawa. Yun Tapos makikita natin na hindi na pala maganda yung kanyang kalusugan, yung kanyang pag-iisip. Kaya hanggat maaga pa, makinig ka sa mga tiyahin mo, sa mga advice sa iyo. Maraming salamat po sa inyo. Delikado nga na kinabata, postpartum Na depression. tumutulong po sa amin. Maraming salamat po. God bless po.